Hanap nyo ba yung butchi na bilog at kahit malamig na malambot pa rin? Pasarapin pa natin yan with ube halaya filling. Madali lang yang gawin. Tara, umpisahan na natin. Nagbalat lang ako na isang medium size na sweet potato. Ilalaga lang natin to hanggang sa lumambot. Gamit ang tinidor, durugin lang natin ang kamote. Kakailanganin din natin ng 1/2 cup ng maligamgam na tubig. Ilagay natin dito yung 1/3 cup ng asukal. Haluin natin hanggang sa matunaw. Sa isang mixing bowl, pagsamahin lang natin ang 1 1/2 cup ng glutinous rice flour at 1/2 cup ng dinurog na kamote. Ito talaga ang sikreto kung bakit malambot ang butchi kahit malamig na. At dahan-dahan na nating ilalagay yung water sugar mixture. Haluin lang nating maigi hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng dough. At this point, gagamit na tayo ng kamay para mamasa nating mabuti. Maglagay ulit tayo ng konting water sugar mixture. I-continue pa natin ang pagmasa hanggang sa makuha natin ang tamang consistency. Gaya nito, yung medyo malambot pero hindi sticky at hindi rin dry. Patakan din natin ng konting mantika. Kapag ganitong okay na ang dough, maglalagay lang ako ng 1/2 cup ng raw sesame seed dito sa plato. Pwede kayong magdagdag kung kinakailangan. At para sa filling, gagamit tayo ng ube halaya. Bilugin lang natin itong ube halaya para madaling ipalaman. Ngayon, i-divide na natin ang dough. Depende po kung gaano kalaki ang nais nyo. Kung pambenta ang gagawin nyo, gumamit lang kayo ng panukat para pare-pareho ang size. I-roll lang natin ang dough hanggang sa maging bola. Gamit ang hinlalaki, i-press lang natin yung gitna ng dough para mailagay natin yung ube halaya. Pagdikitin lang natin yung magkabilang dulo hanggang sa ma-sealed natin yung palaman. Pagkaraan, bilugin at ilagay sa plato na may sesame seed. Ulitin lang natin ang process hanggang sa mapalamanan at maahulman natin ang lahat ng dough. Dito nga pala sa recipe, kung wala kayong ube halaya, pwede kayong gumamit ng kahit na anong nais nyong palaman katulad ng sweet potato, cheese, peanut butter o kaya ayema filling. Isa-isa na nating igulong dito sa sesame seed itong binilot nating butchi. Make sure na well coated at i-press lang nating dahan-dahan para kumapit ang sesame seed. Yan po ang kainama na medyo wet yung ating dough, kumakapit na maigi yung sesame seed. Dito sa recipe, nakagawa tayo ng 23 pieces ng butchi pero depende pa rin yan kung gaano kalaki ang gagawin nyo. Sa isang malalim na kaldero, nagpainit lang ako ng mantika over medium low heat. I-deep fry na natin in batches until golden brown. Huwag po natin masyadong i-overcrowd. Kapag lumutang na ang butchi, paikutin lang natin to gamit ang chopstick na magpantay ang pagkakaluto. Kapag golden brown na, hanguin, ilagay natin sa strainer para mag-drip ang excess na mantika. O ayan mga kakusina, ngayon alam nyo na kung ano ang sikreto kung paano gawing bilog na bilog at malambot ang butchi kahit lumamig na. Tikman na muna natin mga kakusina habang mainit-init pa. Kupu, umaapaw sa palaman. Kung nais nyo rin pong matikman, abay, itry nyo na rin po ang recipe. Thank you for watching. Kain po tayo!